Ano pang ina... Ulitin mo, so ayun guys. So ayun guys, ano pang inaantay ninyo? Let's Tara! go! Tara! So, ulit. A simple life, a beautiful life. So welcome to our life. I am Larry. And I am Abby. And welcome to our vlog. Bibe! So ayun guys, today's video, sisimulan na namin ang renovation ng aming munting tindahan, ang aming munting negosyo na gagawin ni Bebe Abby, ang aming munting food house na kung tawagin, di ba babe? Yes, at ayun guys, abangan ninyo yung mga kaganapan sa aming munting renovation sa aming tindahan. So ayun guys, ano pang inaantay ninyo? Let's go! Ayan guys, update sa ating renovation ay didingding. Anya yung Tagalog na yung nagdidingding. Nag-aalad kami. Lalagyan na namin ng hollow block yung side by side niya para sa ganun kapag umulan hindi papasok yung tubig sa loob. Pare, konti lang naman, mga 2 hollow block na patong lang para may sahig-sahig lang siya bawat side. Di ba? Ayan, naghahalo-halo ng buhangin tsaka semento dito. At ganun naman yung ginagawa nila. Ayan. At yun si Bebe Abby, ang aming muse. Ano masasabi mo? Ayaw mo na naman magsalita. Tulong-tulong lang din tayo ng kaunti para supay may tulong. At ito naman yung ginawa kong laro-laruan. Gumawa ako ng hulma para sa patungan ng bahay ng rabbit. Ito guys, try kong gawin to para kainan ng mga rabbit. Testing lang naman. Sana lang ay tumigas at maging success ang ating patungan na ginawa. Ayan. Oh. Sobrang init. Ayan guys, hapon na naman at patapos na naman ang isang araw ng aming renovation sa aming munting kantin, sa aming munting tindahan, ganyan. So,
Ito na si Bebe Abby sa ngayon. At yan ang kanyang ginagawa. Ayan ang nakatoka sa kanya. Sitting pretty lang siya dyan. Mahirap ba yan? Gano'ng kahirap? Ipipisil mo to. Tapos, Ganyan. yan na yan? Mahirap din naman yan. Sa bagay, masakit sa kamay no, masakit dito. Oo. Nawalan na ng ano. Kapag walang puwersa, Wala. hindi aandar. Kaya Wala medyo ng mahirap-hirap lakas. din. Kawawa ka naman. Sana kasi talian mo na lang, tapos bantayan mo na lang, babe, di ba? At ito naman yung tinabunan na nila ng lupa at mga buhangin. Binasa ko rin siya ng tubig para medyo lumubog-lubog yung buhangin, tumigas-tigas dahil bukas lalagyan na nila ng semento. So, ganyan lang yung sahig niya. Mababa lang kasi for the meantime pa lang naman yan, guys. So, kapag okay yung munting business natin, ipaparenovate natin siya ulit. Diba? At yun naman na yung pinapatuyo kong laruan. Ito na yung pinapatuyo kong mga paso-paso. Magplaplantito pero ang liit ng ano, ang liit ng butas. Anong itatanim mo dito? Hindi, patungan to ng bahay ng mga rabbit. At yan, medyo matigas na rin. Bukas ko na lang din siguro ito kukunin. Dito na lang muna. Oops! Hindi pa siya matigas. Nabitak pa ilata. Ito naman yung ginawa kong kainan ng rabbit. Pwede na ba to? But parang hindi naman ano, hindi pino. Rough naman siya. Wala kasing mabiling ano guys, walang mabili yung kainan ng rabbit dito sa amin. Yung parang ganito sana yung paso. Para mas maganda. Kaso nga lang walang mabili kaya try akong gumawa ng semento para mas maganda sana. Kaso epic fail ata. Epic fail to. Hindi. Dapat ganito kapinas din yung ginawa. Hindi ko alam eh. Ito lang yung ginawa kong hulmaan eh. Shout out po sa kulay red na paa ng aking asawa. Oy, tingin ka naman. Malaluyang pa ako. Ang malaluyang paa niya. So shout out sa gumawa ng kanyang fingernails. Fingernails ba dyan? At ayan. Napakaganda. And right now, yun naman ang ginagawa nila doon sa may gate. Papuntang daanan, yun ang tinatapos nila ngayon. Dahil lalagyan niyan ng imbornal. Ano yung imbornal? Imbornal na latan? Lalagyan siya ng kanal. Para yung tubig hindi siya papasok dito kasi medyo pababa dito sa amin guys. Kaya yung tubig pumapasok dito at pumupunta doon. Kaya lalagyan nila ng ganyan para yung tubig diretso sa labas. At ito ang aming mga munting pananim. Meron kami ditong mga naglalakihang miracle fruits. Yan. Meron pa dito sa likuran. Ang dami niyang bunga kaso hindi pa siya pwedeng kunin kasi hindi pa siya ready to cook. Yes, niluluto po siya. At ginagawang juice. Gamot daw po ito eh. Marami daw pwedeng gamot. Marami daw pwedeng magamot. Yon. Babe. No. Update namin kayo ulit bukas kapag once na semento na siya at pag once na tapos na yung ating pwesto para sa ating business na gagawin. So abang-abang lang guys at abangan nyo rin yung mga lulutuin namin na
pwedeng lutuin. It's a mini restaurant at tatawagin natin itong L&A Food House. Wow naman! Bibe! Hello guys! Bali, this is the third day ng aming renovation sa aming maliit na pwesto para sa aming business ni Bebe Abby. At sa ngayon ay nandun na yung mga angkol namin at inuuna nila yung imbornal dun sa may gate guys. At mamayang tanghali siguro ay itutuloy na nila yung pagsesemento sa may floor ng aming munting pwesto. At ngayon ay pupunta ulit tayo doon para tumulong, magbuhat-buhat ng mga buhangin, ganyan o kung ano man ang pwedeng itulong. At si Bebe Abby naman ay ayun siya, ayan, nandito lang siya guys. At siya ay naglalaba. Hindi ko alam kung ba't siya naglaba ngayon. Baka ayaw na niyang magpainit, kaya gumawa na siya ng paraan para makapag-pleasing. Anong tawag dun mo, makapag-pleasing? Para makaiwas sa trabaho dito sa labas at mas gusto na lang niyang magtrabaho dito sa may lilim. Kaya tara guys, tignan natin siya. Alamin natin kung ano yung dahilan niya kung bakit siya naglaba ngayon. Hello, Mother! Hello! Ayun si Mother Earth at siya naman yung naghuhugas. Dahil kakatapos lang nila kumain. Hindi ako kumain kasi diet ako guys eh. And tara, tignan natin si Bebe Abby. Ayan po siya. Babe, bakit ka naglalaba ngayon? Bakit wala lang? Binabayad ni nanay na 250. Sayang yung alin? Binabayad ni nanay na 250. Yun ba talaga? Lagot ka kay Ate Mina, wala na siyang trabaho. Bale yan guys, naglalaba-laba siya ng kung ano-ano. Ng kung ano-ano. 2 days lang naman na pinag-anuhan. Wala din naman ang ginagawa. Wala daw ginagawa. Sabi mo naman doon, taking trade ako. Dapat samahan mo ako doon. Magbilang-bilang ka kung ilang pala yung mga bubuhatin naming mga buhangin. Kaya mo na yun? Pagod na ako eh. Masakit na yung mga kamay ko. Ito yung kamay ko guys. Dayan. Nakikita ba? Ang dami na niyang paltos. Yan. Paltos-paltos na yung kamay ko. At ito naman yung kabila. Paltos-paltos at kalyo-kalyo na siya. Pero ganun pa man ay tuloy pa rin ang laban. Diba? Kasi malaking bagay din yung maitulong ko ng kahit kaunti lang. Kaya kakayanin natin guys. Kahit paltos-paltos na yung mga kamay ko. Kaya ngayon tara na doon. Dahil simulan na ulit ang pagtatrabaho. Para sa ganun ay matapos na yung ating renovation. Yun. Ayan, outfit check na ulit tayo. At yan, naka-gloves ako with sombrero and may pa-jacket. Dahil mainit-init dito sa labas. At ito na sila. Ayan na guys, yung ating renovation. At yun ang inuuna nila sa may part doon, sa may harapan, sa may gate. Kasi guys, yung tubig kapag umuulan pumapasok dito sa bakuran. Kaya pinalagyan ni tatay ng imbornal para yung tubig ay diretso pababa sa may kalsada. Pababa kasi yan, yung daanan na yan. Yan, pababa kasi yun. Yung part na yun. At ngayon, ang gagawin ko naman ay magbubuhat kami ulit ng buhangin pang semento nila doon at dito na rin. Kaya yun lang guys, back to work na ulit. At ito pa pala guys, ito rin yung isang gagawin ko mamaya. Yan, ipupuk-pupuk-pukin ko daw tong mga lupa dito para masudsod yung lupa. Ano mo yung Tagalog doon? Basta
Ayun na yan. So, ayun. Work na. Ayan guys, bale magpapamerienda na naman tayo. This is the merienda ng hapon. Bale alas 3 na at magpapamerienda na ulit tayo sa ating mga angkol na nagtatrabaho. Tara, 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 tara. At yan na rin yung update ng kanilang ginagawa. Nagpo-flooring na sila dito sa loob. Ayan. At ayun, tara tignan natin yung sa may gate, yung imbornal na giwanawa nila. Ayan na po. Ayan na rin. Ito kasi yung inuna nila kaya medyo natagalan sila dun sa part ng area na pagpepwestohan ng aming munting business. Ayan, ito yung labasan namin guys. Pababayan, kaya yung tubig pumapasok siya minsan doon papunta sa bakuran namin. Kaya pinalagyan ni tatay ng imbornal para yung tubig hindi pumasok doon. Ayan yung pababa namin papunta doon sa sementeryo. At ito naman yung daanan papuntang bayan. 'Di ba? Try natin kung pwede nang apakan 'to. Oop. Ay, pwede na, pwede na. Oh. Yan yung gagawin naming pwesto-pwesto. Lalagyan na lang namin ng tolda para kapag sa hapon may pang cover siya kasi medyo mainit sa part na ito. Try rin namin magpagawa ng tarpaulin. Wow! Sosyal! May pa tarpaulin ang karinderya. Ayan si Daddy, si Don na walang pera. At yan si Mami. Si Mami na mabungengera. Ayan guys, magmemerienda na lang din kami dito sa may kusina, sa may likuran. Habang sila ay nagmemerienda na rin sila sa harap. So, monay na may chocolate na palaman ang aming merienda. Ano masasabi mo, babe? Anong masasabi mo na sa wakas ay malapit nang matapos yung pagpepwestuhan natin, pagbi-businessan natin? Ano masasabi mo? Ayun, nakaka-excite. Tas, para meron ng pagkakabalahan. Ayun, maliit lang siya pero pagtsatsagaan natin yan, malay mo, di ba? Like, ganon. So, pansamantalang trabaho natin hanggat wala pa tayong trabaho. Ayun. So, kaysa naman sa tumambay kami dito guys, na walang gagawin, magluluto-luto na lang muna kami, magkakari-karinderya o kaya magluluto-luto ng kung ano-ano na pwedeng lutuin na pwedeng maibenta. So, itatry namin kung may future kami sa mga ganitong business.
Kasi guys, kung kami lang talaga yung tatanungin, mas gusto na talaga naming mag-settle down dito sa Pinas. Kaya itatry namin yung ganitong business since dito naman kami magaling. Hindi naman sa magaling, hindi naman kayo mga eksperto sa pagluluto. Pero ito kasi yung dating business nila nanay. Nagkarinderya kasi sila dati. Kaya yung pwesto dati doon, yun yung pwesto nila. At yun ang naisipan namin na ituloy dahil tumigil na sila noon dahil sa sobrang pagod daw dahil nga tumatanda na rin si nanay. Kaya yun ang naisipan namin ituloy ni Abby na gawing pagkakakitaan sa mga panahong ito na may pandemic. So mahirap naman na nakatambay na lang kami talaga rito kasi bubundat ang mga pisngi namin at pati yung mga tiyan namin. Tsaka pag OFW ka talaga, tapos uuwi ka dito sa Pinas, expected mo na wala kang trabaho. So, mag-iisip ka ngayon kung ano yung the best way na gagawin mo. Kasi kung uuwi ka, puro ka palabas lahat, mawawala lang din yung mga naipon mo sa abroad kung meron man. Ayan. Kaya naisipan namin na magkarinderya ng kahit konti. At least makakatulong yun sa amin sa pang-araw-araw namin gastusin sa bahay. Ganun. Tulong din kami dito sa bahay kina nanay. Kasi mahirap naman yung umaasa lang tayo, umaasa lang kami sa magulang kasi nga 'di ba nag-asawa na kami, syempre kailangan din namin maging independent. Kailangan namin diskarte din namin para makabuo din ng sariling pamilya. Yes, pero sa ngayon ay pakapalan na lang muna ng mukha dahil since wala pa kaming bahay, kaya kakapalan na lang muna namin yung pagmumuka namin na tumira dito sa bahay. Tsaka isa pa, dalawa lang naman sila nanay at tatay dito sa bahay, kaya pansamantala na dito na lang din muna kami titira. At sa pag-renovate naman guys ng pwesto, bigla akong napaproud sa sarili ko dahil hindi ko ina-expect na magpapala-pala ako. I mean, hindi ko ina-expect na kakayanin ko yung mga ganong construction. First time mo? Oo, hindi ko talaga ina-expect dati nung mga bata ako, nakikita ko lang yung mga ganyan, parang tinatry ko lang kung nagpapagawa man sila nanay at tatay ng kung ano-ano, bali nanonood lang ako ganyan. Tamad. Pero, tamad agad. Pero sa ngayon nakaka-proud lang dahil na-try ko yung magpala-pala, maghalo-halo ng buhangin at ng semento, yung maglagay ng tubig, ganyan, yung magbungkal, lalo na yung magbungkal guys ng ginawa nilang sahig, yung pang sahig, magbungkal kami at nagpala siya. Kaso nga lang yung mga kamay ko guys, nagkapaltos-paltos na. Ayan, bitak-bitak, masakit sa katawan, masakit sa kamay, pero ganun pa man ay nakaka-proud dahil hindi ko akalain na kaya ko palang gawin yung mga yon. Diba? So ayun guys, ito na yung finished product ng aming munting karinderya at tatawagin namin itong LNA Food House. Bibe!